Good day sa inyo mga bossing. Naghahanap ba kayo ng mura at dekalidad na tint? At higit sa lahat, professional tint installer ang gagawa. Baka kami na ang hinahanap nyo mga bossing. Kami nga po pala ang home service tint installation for car, home, and office. So ito po yung mga sample ng mga gawa natin mga boss, no? Pwede nyo rin i-check ang aking Facebook at ang aking Facebook page mga bossing para makita nyo ang iba pa nating mga ginagawa patungkol nga rito sa ating trabaho na tint. So for today's video mga boss, no, meron tayo ditong project na bahay na ating gagawin. At ito na nga ang before ng ating project mga bossing. So wala pa yung tint. At huwag na natin patagalin pa. Pumunta na tayo sa ating pagre-ready ng ating mga materyales. At ito nga pala ang brand na gamit ko mga bossing. Solrex Window Film made in Korea. Yan din yung bestseller brand talaga natin mga boss at madalas natin kinakabit sa mga bahay, kotse at opisina. Tested and proven na nga rin pala itong brand na to mga boss. Hindi to sponsor pero talaga naman. Solrex, baka naman. Matagal na ako kumukuha ng mga stock natin sa inyo, boss. Year 2017 pa nga lang ay talagang dito na ako kumukuha ng mga stock ko natin. At ito nga pala ang napiling kulay ng ating client mga bossing, no? Ang kulay nito mga boss is silver outside, black inside. So yung kasi yung napili ni sir na sample na dinikit natin sa kanilang window. At nagre-ready na nga kami mga bossing papunta sa location ng aming project. Nakamotor lang kami mga boss kaya madali namin kayong mapupuntahan kahit traffic pa yan. At syempre sa pagmumotor mga bossing kailangan doble ingat para safe tayo makarating at safe din tayo makauwi. So ganun lang palagi, ingat lang tayo palagi mga tol. So ito na nga pala ulit yung before mga bossing, no? So pansin nyo may mga blinds pa at kortina kasi kapag natiri ka ng araw, ispat talaga ng araw yung area na yan. Medyo makulimlim nga lang nung nabidyohan natin kasi nagsusungit na naman yung panahon at parang uulan. At pumasok na nga kami mga bossing sa loob ng bahay para simulan na ang ating trabaho. Tara, samahan nyo kami mga bossing at marami pa ako sa inyong ikikwento. Ganito nga pala yung proseso namin ng pag-install ng tint mga bossing. Una, tinatanggal natin yung mga sealant sa bawat corner ng glass na yan. Bakit nga ba namin tinatanggal yan mga boss? Maya-maya i-explain natin yan. At ito na nga, tinatanggal ko na lahat ng mga kortina na nandyan na nakasabit. Kasi pumayag naman yung client natin na tanggalin. Kasi mas safe naman talaga yun para hindi na rin madumihan yung mga kortina nila. Alam nyo na, kortina, mahirap maglaban yan. Ang lalaki pa naman. Antigas bunutin o brother. Ganito nga pala kami magtanggal ng mga sealant sa bawat corner ng mga glass mga bossing. So tinatyaga talaga namin yan tanggalin at linisin. Kasi bakit? Kapag hindi ho natin tinanggal yan mga boss, magkukos lang yan ng dumi sa ating tint at kuminsan kalat-kalat pa yung mga sealant. So hindi pa pwede yun kapag nag-install tayo ng tint. Magkakabubbles lang yan at matutuklap katagalan mga boss. So ito na nga, nagdikit ako ng sample dito mga boss para mas maintindihan nyo. Ito hindi natin tinanggal yung sealant mga bossing. Tingnan nyo naman, tuyo na yan, ilang araw na yan nandyan. Yan pa yung sample na dinikit ko nung pinakita ko kay sir. So yan po yung tendency mga bossing, no? Hindi maganda yung pagkakalapat sa corner. Kaya para sa akin, kahit tuyo na yan, no tayo dyan. Kasi matutuklap lang yan kapag pinunas-punasan natin yan. Totoo yun mga boss. At nagsukat na nga rin pala ako mga bossing ng bawat panel ng glass para sure tayo sa ating tatabasin natin. Ayan. So per panel yan, sinusukat talaga natin para sure. Ganito nga pala kami magtabas ng tint mga bossing kapag mag-i-install na kami. Kunin lang natin yung tamang sukat at maglagay lang tayo ng konting pasobra para hindi tayo kapusin kapag magpa-pattern na tayo sa salamin. At sa pagrolyo naman ng tint mga bossing, kailangan maingat pa rin tayo, no? Hindi pwedeng nagugusot ito habang nirarolyo natin. Kasi once na may gusot yan mga bossing, matik yan, may gusot na rin yan kapag kinabit natin dun sa salamin. So dapat maingat tayo dyan sa pagrorolyo pa lang mga bossing. 11 years na rin nga pala akong tint installer mga bossing. Kaya masasabi kong gamay ko na ang lahat-lahat ng gagawin ko sa trabaho. Dito na nga talaga ako nagstay na trabaho mga bossing, no? Dito na tayo nagpakadalubasa at syempre minahal natin ang trabahong ito dahil ito yung bumubuhay sa atin. Kaya shoutout sa lahat ng kapwa ko tinter na lumalaban ng patas sa buhay. Tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Okay, mabalik tayo sa kwento mga boss. Ganito nga pala kami magproseso ng tint mga bossing, no? So ito yung tinatawag na pattern. Ayan. So sa pattern pa lang mga bossing, kailangan maingat ka. Dito kasi yung skills talaga na ilalabas mo. Kasi syempre, kailangan wala kang inig dyan. Dapat straight yung mga pagputol mo ng mga linya. Kasi syempre, sino ba naman may gusto? May mga awang-awang yung mga cutting mo dyan. O kaya tabingi, no? Minsan sigsag pa. Diba? Pangit nun mga boss. So yun na nga mga bossing, no? Pagkatapos natin isentro sa tamang pwesto yung ating tint, doon na tayo magsisimula mag-cutting ng saktuhan para dito sa ating ipine-prepare na tint mga bossing, no?
So kailangan saktuhan lang talaga siya dyan, maingat tayo mag-cutting. Malaking tulong din talaga na tinanggal natin yung silicone para hindi na rin hassle na magsentro-sentro pa ng ating ipapattern na tint mga boss. Kailangan lang talaga dito matyaga ka magtanggal ng silicone. At dadako na nga tayo mga bossing kung paano kami mag-install ng tint, no? So ito, gumamit tayo ng squeegee rubber mga bossing, no? Para tangay lahat ng mga dumi na nakakapit dyan sa salamin. Bago nga pala namin yan hagurin ng squeegee rubber, so kinakater pa po namin yan ng blade. Siyempre yung blade na gamit natin dyan is laging bago at matalas para hindi ho nakakagasgas ng salamin. At ganito nga pala tayo magproseso ng ating pag-i-install ng tint mga bossing, no? So tatanggalin natin yung plastic cover ng tint na yan mga boss at i-sprayhan natin yan ng tubig na may shampoo. Baka kasi first time mo lang makakita na nag-i-install ng tint bossing, no? So binibigyan lang kita ng idea. Ang purpose nga pala ng tubig na may shampoo mga bossing, para hindi agad dumikit itong ating tint sa salamin at may adjust natin to sa tamang pwesto. Kasi yung tint natin mga boss may adhesive na nakasama yan o may pandikit na yan So kapag nilapat natin kaagad yan na hindi natin pinapasa, may iwan dyan yung mga malalaking bubbles at hindi natin yan malalapat ng perfect. Alam nyo yun? Gets ba? So ayan, balik tayo sa kwento mga boss, no? Ayan nga at naipwesto na natin yung ating tint. Pinakuha ko sa kapatid ko yung squeegee rubber. I-sprayan natin ng konti yan mga boss para hindi malagkit kapag hinagod na natin ng squeegee. So ayan, inuna ko yung taas para lahat ng mga tubig mapunta ron sa ibaba. Natalsikan pa nga sa mukha ang aking kapatid. So ayan, no? Galing sa taas, sinahagod ko yan pababa at sinusundan naman ng aking kapatid. Ganyan yung method namin na technique na ginagawa ka. Lalo kapag ganyang malalaking mga panels. So mas mabilis yung trabaho mga boss, no? At ito na naman ako, bumibita, pinakita pa yung squeegee. Siyempre, hagurin natin yan na smooth lang. Ito yung normal na bilis na hagod natin mga bossing, no? Kasi sa trabaho, hindi natin yan minamadali. Talagang sinusureball natin ang bawat hagod natin mga bossing, no? Para iwas na rin tayo sa mga gusot or damage ng tint. Siyempre, mahirap pagka nagka-back job. Alam nyo na, kailangan pulido. Isang gawaan lang talagang ayos na. Pero handa naman tayo dyan kung sakali magka-back job mga bossing, no? Kasi nagbibigay tayo ng warranty sa ating mga gawa mga bossing. So unang-una meron tayong 2 years warranty. So ang covered nga pala ng warranty natin mga bossing, no? In case na may bubbles, may mapansin kayong bubbles or damage sa installation namin, well, kasama yun sa ating 2 years warranty mga bossing. So chat nyo lang ako, message nyo lang ako, pwede nyo akong tawagan. So papalitan natin yan kung may nakita tayong problema talaga sa pagkaka-install natin, no? Handa tayo lagi dyan mga bossing dahil yan ang sinumpaan natin pangako sa ating mga kliyente. Para na rin yon sa ikapapanatag nila dahil meron tayong isang salita mga bossing, no? At ito nga pala yung tito ko mga bossing na nakasama ko nung unang araw na gumawa kami dito. So shoutout kay tito, ang galing, marunong na talaga. At dadako na nga tayo dito mga bossing, isa sa pinakadahilan kung bakit nagpatin sa atin ang ating client. Mga bandang 1 PM kasi mga bossing, ganito nakagrabe yung init sa kanila. Hanggang maghapon na yan mga bossing paglubog ng araw. So hindi nila matambay itong sala na ito kasi nga grabe talaga yung init mga bossing. Kaya naman inasikaso na natin ito kaagad at tinanggalan natin itong mga kortina para hindi na ito madumihan pa at malaglagan ng mga tubig na ating i-spray sa mga salamin. At habang nagsisetup nga tayo dito ng ating camera mga bossing at bigla na lang itong muntik mahulog mga bossing. Buti na lang nasa ng tiles, no? At sa puntong ito mga bossing, kailangan na nga natin mag-setup ng scaffolding na ating gagamitin para sa mga high ceiling na ating lalagyan ng tint. Ayoko talaga ng exposure sa camera pero sige, nandito na tayo Sige, palag-palag na yan. So ito nga pala kami mga bossing, no? Ito yung mga kasama ko, si Tito Panday, yung kapatid ko at ako. Kami nagsisetup ng scaffolding mga boss. Sanay na nga tayo sa ganitong trabaho mga bossing at hindi na bago sa atin to, no? So kailangan pa rin natin mag-ingat sa ating pagsisetup ng tint at sa ating pag-i-install. Siyempre kailangan yun doble ingat at i-check natin na mabuti ang ating mga gagawin. At narito na nga ako sa ibabaw mga bossing, no? Siyempre kagaya kanina, mag-i-spray muna tayo ng tubig na may shampoo para sa ating preparation sa pag-install ng tint mga bossing, no? So ito nga pala yung mga tinabas nating tint kanina mga bossing na ating ilalagay dito sa high ceiling na ating lalagyan ng tint. Okay, ganito nga pala ulit yung proseso ng ating pag-pattern ng tint mga bossing. So nandiyan yung kapatid ko sa ibaba para mabilis namin matapos ang trabaho at yan ang trabaho niya sa ilalim. Iaalay niya ng mabuti yung tint sa ilalim para naman sentrong-sentro ang ating pattern mga boss.
So ayan, nagkakat na ako sa ibabaw dahil sureball naman ay nasa ilalim. Na-check na rin ng kapatid ko. Madalas kong kasama yan mga boss sa aking mga gawa. Kaya alam niya na rin yung gagawin, no? Bata pa lang yan sila, sinasama ko na talaga sa trabaho natin. Kaya hindi na rin bago sa kanila yung mga ganitong eksena. So ito, lilipat na ako sa kabila. Siya na bahala dyan, siya na magkakat niyan, siya na magpapattern yan mga boss. Matagal ko na nga kasi kasama tong kapatid ko na ito. At syempre mga bossing, gaya na nakikita nyo, lahat yan sinusukat natin ng maigi. Ganito nga pala yung diskarte namin mga bossing sa pagkabit ng tint, lalo kapag masisikip yung area. So nakita nyo naman may nakaharang na scaffolding, no? So mahirap gumalaw para sa amin yan. Ang lalaki pa naman ng mga per panel ng mga salamin na yan, ng mga sinukat natin na tint. So yung mga sukat ng mga boss, 3 by 8 feet, 4 by 8 feet, mga ganun kalalapad mga boss. So mahirap talaga gumalaw kapag ganun. At inuna ko na nga ilapat yung ibabaw mga bossing at ganito yung gagawin nating diskarte. Una, hahaguran natin yan ng bagya para naman may stopper yung tint natin at hindi gumalaw-galaw kapag hinila ng kapatid ko dyan sa ilalim. So ganun lang mga bossing, no? At syempre, i-align pa rin natin ng maigi yan para ating maisakto sa bawat corner. At syempre mga bossing, hahagurin na nga natin yan para mailapat na ng husto sa salamin. Bali, 2 beses nga pala kami naghahagod yan mga bossing. So yung nakikita nyo unang hagod yan. Bali, hinahagod pa namin ulit yan ng pangalawang hagod na matiin para simot lahat yung mga tubig-tubig mga bossing. At ngayon naman nga mga bossing ay magre-reseal na ako ng bawat corner ng mga glass. So lahat-lahat ng mga tinanggal natin ng mga sealant dyan mga bossing, i-reseal natin lahat yan syempre. Kasi kapag hindi natin ni-reseal yan mga bossing, magkukos lang din yan ng leak, lalo na kapag malakas yung ulan. Napaka-importante nga rin pala ng sealant na ito mga bossing sa in-install natin na tint. Mas lalong matibay ang kapit ng tint natin dito mga bossing kasi nga silyado na siya ng sealant. So kahit magpunas-punas tayo dyan kapag naglilinis tayo ng bahay mga boss, hindi natin yan basta matutuklap kasi nga silyado na siya ng sealant mga bossing. Number 1 nga rin pala akong maselan pagdating sa pagsisilan mga bossing. Kasi isa ito sa tinitingnan ng mga client natin kapag nagsisilan tayo mga boss. Ang pagsisilan kasi mga bossing hindi ito basta natututunan lang. Skills din kasi mga bossing ang pagsisilan, so dapat pulido ang pagkakalagay natin dyan. At ito na nga pala ang finish project natin mga bossing, no? Tapos na rin pala tayo maglagay ng sealant sa lahat ng glass na nilagyan din natin ng tint. Uulitin ko lang ulit mga bossing, ang kulay nga pala ng tint natin mga boss ay black inside, silver outside. So tara, check natin yung quality mga bossing. Ito nga pala yung inside view mga bossing. Ito na rin pala yung sealant silicone na nilagay natin sa mga corner ng mga glass mga bossing. So kinapala na talaga natin yan para mas matibay yung kapit ng sealant tsaka sa tint natin ay hindi talaga magbabakbak katagalan mga bossing. Ngayon naman, i-check naman natin yung labas mga bossing. So ito na nga pala yung outside view mga bossing, no? Nandito tayo sa bandang likuran ng bahay ng ating client. So ipapakita lang natin yung ganda ng finish ng project natin mga bossing. So ang kulay nga pala nito mga bossing ay one-way silver mirror tint siya kapag tinignan natin sa labas. So yung kamay ko may mga mantsa-mantsa pa ng sealant kasi hindi pa tayo nakapaglinis ng kamay. No? Yan yung tinuturo ko mga bossing, yan yung bedroom, tapos yung guest room yung nasa dulo. Same lang sila ng laki ng salamin mga bossing. Dahil nga bagay din yung kulay ng ating tint sa bahay ng ating client, kaya mas lalo pa itong gumanda tingnan. Nakita nyo naman, di ba mga bossing? At dahil nga one-way mirror tint ang kulay nito mga bossing, so pansin nyo hindi na natin kita lahat ng mga nasa loob. Pero kapag nasa loob tayo mga bossing, kita natin yung labas. Hindi ko nagagawing technical pa yung pagpapaliwanag dahil mamaya titingnan din natin yung view sa labas kapag nasa loob na tayo ng bahay mga bossing. Marami nga palang benepisyo ang tint mga bossing, no? Hindi lang siya basta for privacy or pang heat rejection lang. Kaya naman nilagay ko na lang dito sa video kasi ang hirap i-explain yan, English kasi. At ngayon naman nga mga bossing, tara silipin na natin ulit yung loob. At syempre, shoutout nga pala sa client natin na pumayag na videohan natin ang ating project mga bossing. At syempre, ipapakilala ko nga pala ulit sa inyo mga bossing ang aking mga kasama. So shoutout sa inyo, ayan si Tito Panday, kasama ko rin nga pala mga boss yung 2 kong kapatid. Dahil nga natuwa sa atin ang ating client mga bossing, binigyan tayo na napaka-solid na regalo. So ayan, 2 pairs ng sapatos mga bossing, isang helmet, cellphone holders, riding gloves, ayan mga bossing, no? Napaka-solid, shoutout sa iyo sir. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan ni Bossing para na rin sa kanyang privacy. Dahil patapos na nga kami sa aming project, nagulat na lang ako inabot sa amin yan ni Sir. Thank you so much po ma'am and sir. Napaka-solid, napakabait. Maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo para lagyan namin ng tint ang inyong napakagandang bahay.
So 5 days nga pala namin ginawa ito mga bossing, no? Hindi natin manadali ang trabaho dito at talagang pinulido na natin syempre mga bossing. So ito nga pala yung inside view mga bossing, no? At hapon na rin nga pala niya nung natapos kami mga boss. At lahat nga pala ulit yan mga bossing, nilagyan natin ng sealant silicone, pati ang mga nakikita nyong clearance ng salamin. Dahil nga black inside ang kulay ng ating tint mga bossing, syempre, black na rin po ang nilagay nating sealant para naman babagay sa kulay ng ating tint. Kasi yung before niyan mga bossing, puro clear yung sealant na nakalagay. Kaya medyo makulimlim na nung nakuna natin ng video mga bossing kasi nga 6 PM na rin yan ng hapon mga bossing at magagabi na. At syempre meron tayong kuha dyan ng umaga mga bossing. Ito nga pala yung bedroom na tinuturo ko kanina nung nasa labas ako. Ganyan nga pala kaganda ang kulay ng ating tint mga bossing kapag natatamaan siya ng araw. Hindi na nga rin nakakasilaw kapag tumingin tayo sa labas mga boss. So ito ipapakita natin sa inyo yung difference ng walang tint tsaka yung meron mga bossing. So ayan, bubuksan ko yung isang bintana mga bossing para makita natin lalo yung difference. So ito yung meron tsaka wala mga bossing. So napapansin nyo naman, di ba? Ang layo ng diferensya ng merong tint at tsaka yung wala. So syempre sarado na natin yan. Mamaya pumasok pa yung lamok dyan no? At ito naman pala yung guest room mga bossing, no? So dito rin kami naglagay ng mga materyales at mga gamit namin kasi nga 5 days namin to ginawa mga bossing. So ito yung mga tint namin at iba namin mga tools mga bossing. At ito na nga ang master bedroom mga bossing. So ayan, napakaganda ng view, di ba? Hindi na nga ramdam dito yung tumatagos na init at yung nakakasilaw na sinag ng araw mga bossing. Syempre hindi magpapahuli ang ginamit natin dyan mga bossing. Meron itong 90% heat rejection, 99% UV rejection, at syempre scratch proof kahit magpunas-punas tayo dyan mga bossing. Hindi ito basta-basta magagasgas kasi nga scratch proof siya mga bossing, no? Pero ina-advise ko pa rin mga bossing na dapat bago kayo magpunas, agiwan nyo muna mga bossing para matanggal yung mga matatalas na alikabok kagaya ng mga buhangin o iba pang mga dumi na nandyan. Syempre kahit scratch proof yan mga bossing, pwede pa rin siyang magasgas kapag matalas na talaga yung tumama sa tint natin. Ayos ba mga bossing? Kaya naman sa mga gusto magpatint yan mga bossing, syempre, PM nyo lang ako mga bossing, masipag naman tayo sumagot ng mga chat. At sa area nga ng home service natin mga bossing, syempre, nag-home service po tayo sa Metro and Mega Manila. Nakakarating din po tayo ng Batangas mga bossing, Cavite, Laguna, Bulacan. Depende sa pag-uusapan mga bossing. Kung pwede nga lang pumunta Mindanao, basta sagot nyo pamasahe. At dahil nga umabot kayo sa dulo ng aking video mga bossing, may good news ako sa inyo. Dahil meron tayong promo mga bossing. Magbibigay tayo ng 20% discount sa mga gusto magpatint dyan mga bossing. Yes, legit yon mga bossing. At meron din tayong free ocular visit mga bossing kung hindi nyo kayang sukatan o marami ang pasusukatan nyo ng mga windows ng inyong bahay mga bossing. Para makapagdala na rin tayo ng mga samples ng tint na mapagpipilian nyo mga bossing. Mas maganda kasi yung actual na nakikita nyo yung kulay mismo ng tint mga bossing. At syempre mga bossing, available din nga pala ang iba nating mga kulay kagaya nito. One-way tint, super black mga bossing. So yan yung detalye at project din natin to mga bossing, no? At syempre nagsisend din tayo ng mga sample picture ng iba pang sample na mga gawa natin mga bossing. At tulad nito mga bossing, meron din tayong gold one-way tint. So ito project din namin ito mga bossing, no? At shoutout na rin sa lahat ng mga naging client namin. Kung napanood yung video na ito mga bossing, pa-comment naman kung okay pa ba yung mga tint na in-install namin sa inyo. Thank you! At sa iyo naman na nanonood bossing, baka hindi ka pa naka-like and follow sa ating Facebook page. Baka pwedeng pa-follow naman bossing at pa-share na rin. Maraming salamat po sa inyo mga bossing.